Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome sa V-Class TV. Kasama ninyo si Sir Joel. Ngayong linggo, tatalakayin natin ang tungkol sa ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito. Welcome sa ating unang learning session. Ngayong araw, narito ang mga layunin na ating tatalakayin. At saka, kung bago ka pa lang sa ating channel, pakiclick ang subscribe button para lagi kang updated sa ating mga leksyon. Maraming salamat. Kung may bibisita sa ating bansa, paano mo ilalarawan ang kinalalagyan nito? Ang lokasyon ay tumutukoy sa kinaroroonan o posisyon ng isang lugar, tao o bagay sa ibabaw ng daigdig. Ito ay isa sa mga pangunahing tema ng geografiya upang madaling matukoy ang isang partikular na espasyo. May dalawang pangunahing uri ng pagtukoy sa lokasyon, absolute at decimal. Ang geografiya ay ang siyentipikong pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig, kasama na ang ugnayan ng tao sa kanyang kapaligiran. Galing ito sa mga salitang Griego na geo o daigdig at grafia, paglalarawan. Kaya ang literal na kahulugan nito ay paglalarawan sa daigdig. May limang pangunahing tema ang geografiya. Una ay ang lokasyon o kinaroroonan, sumasagot sa tanong na nasaan ito. Mayroong dalawang uri, ang tiyak na lokasyon at ang relatibong lokasyon. Pangalawa ay ang lugar, katangian, sumasagot sa tanong na ano ang mayroon dito. May pisikal na katangian, klima, anyong lupa, anyong tubig, at katangiang pantao tulad ng wika, relihiyon at kultura. Ang rehiyon naman ay ang pagbubuklod-buklod, pagsasama-sama ng mga lugar na may magkakatulad na katangian. Halimbawa nito ang Timog Silangang Asya dahil sa magkakahawig na klima at kultura. Ang-apat ay ang interaksyon ng tao at kapaligiran. Tinatalakay kung paano umaangkop, bumabago, at dumidepende ang tao sa kanyang kapaligiran upang mabuhay. Panglima ay ang paggalaw o migrasyon, tumutukoy sa paglipat ng tao, produkto at ideya mula sa isang lugar at tungo sa ibang dako ng mundo. Para sa pangkatang gawain, kumpletuhin ang task card na ito. Halimbawa, sa lugar, may isla malapit sa dagat, may kabundukan, mataba ay lupa. Ano kaya ang magiging hanapbuhay ng mga tao dito? Siyempre, pagsasaka, paninisda, at turismo. Meron bang halimbawa ng isang komunidad na ganito? Tama, ang Camiguin Island. Ngayon, gumawa kayo ng sarili ninyo, magtutulungan kayo. Ibahagi ang inyong task card sa klase. Ngayon ay isulat ang tama kung gusto ang pahayag at mali kung hindi. Congratulations mga bata, natapos natin ang ating unang sesyon. Para sa inyong takdang aralin, magdala ng ruler at lapis para sa susunod na aralin ukol sa mga guhit sa mapa at globo. Welcome sa ating ikalawang learning session. Ngayong araw, narito ang mga layunin na ating tatalakayin. At saka, kung ikaw ay isang guro at interesado sa PowerPoint presentation na ginamit sa video lesson na ito, sumali na sa ating lumalaking channel. May mga eksklusibong perks na naghihintay para sa ating mga miyembro. Naalala ba ninyo ang ating aralin tungkol dito? Ito ang mga tanyag na pasyalan sa Pilipinas. Ang mga ito ay binubuo ng mga anyong lupa at tubig. Sa araling ito ay gagamitin natin ang mapang ito para mas maintindihan natin ang tungkol sa tiyak na lokasyon. Para sa gawaing ito ay bibigyan kayo ng mapang ito para mas mapadali ang inyong paggawa. Kasunod nito ay ang mga katanungang dapat ay inyong masagot. Ito ay pangkatang gawain. Sa tulong ng huwad na grid na ito, tukuyin ang absolute na lokasyon o coordinate na mga sumusunod na tanyag na pasyalan o lugar gamit ang x-axis, mga numero sa itaas, at y-axis, mga letra sa kaliwa. Isulat ang tamang letra at numero, halimbawa A1 o B2. Sagutin ang mga katanungan ito
Batay sa mapang ibinigay sa inyo, sasabihin ng inyong guro kung ilan minuto ang ipagkakaloob sa inyo para matapos ito. Tandaan natin ang ating aralin tungkol sa absolute location. Ang tiyak na lokasyon ay tinatawag ding absolute location. Ito ay ang eksaktong kinaroroonan ng isang lugar sa ibabaw ng mundo. Ito ay tinutukoy gamit ang mga sumusunod, guhit latitude, mga pahalang na guhit sa globo na sumusukat sa layo ng isang lugar pahilaga o patimog mula sa Ecuador. Ang guhit longitude, mga patayo na guhit sa globo na sumusukat sa layo o silangan o pakanluran mula sa prime meridian. Coordinates naman ang pagtatagpo ng dalawang guhit na ito na bumubuo ng grid na nagbibigay ng eksaktong direksyon. Tingnan natin kung tama ang sagot ng inyong pangkat. Number 1. Anong absolute coordinate ang tumpak na nagtuturo sa lokasyon ng perpektong cone ng Mayon Volcano? Ang tamang sagot ay C6. Number 2. Kung ang isang turista ay gustong pumunta sa tanyag na Bohol Chocolate Hills, saang grid square niya ito matatagpuan? Ang tamang sagot ay E8. Number 3. Hanapin ang lokasyon ng pinakamataas na bundok sa Pilipinas, ang Mount Apo. Ano ang absolute coordinate ito sa mapa? Ang tamang sagot ay F10. Therefore, tingnan ang coordinate na B3. Anong kilalang pasyalan sa Ilagang Luzon na matatagpuan dito? Ang tamang sagot ay Banawi Rise Terraces. At number 5. Kung ikaw ay nasa Cebu at naglakbay ka patungo sa coordinate na F4, anong magandang pasyalan na may mga kuweba ang iyong mararating? Ang tamang sagot ay Palawan. Para sa ating assessment, isulat ang tamang sagot sa patlang, pumili ng sagot sa kahon na nasa ibaba. Congratulations ulit sa inyo, natapos natin ang ikalawang sesyon na yun naman ay dapat ninyong gawin ito. Alamin ang mga katabing bansa at anyong tubig ng Pilipinas para sa susunod nating talakayan. Welcome sa ating ikatlong learning session. Narito ang mga layunin na ating bibigyang pansin ngayong araw. Siya nga pala, kung nais ninyo makakuha ng ating mga PowerPoint package, maaari ninyo akong i-message sa Facebook. Narito ang isang rose compass. Hilaga, timog, silangan, kanluran. Alam niyo ba ang mga direksyon ito? Ngayon ay tingnan ang loob ng inyong classroom. Ano-anong kagamitan o bahagi ng silid ang makikita sa hilaga, timog, silangan, at kanluran? Ang relatibong lokasyon ay karaniwang ginagamit sa mga pangkaraniwang usapan ng mga tao. Mas madaling tandaan ang pangalan ng mga karating na lugar at kalapit na inyong tubig para matukoy ang tinutumbok na lokasyon. Naalala niyo pa ba ang ating aralin tungkol sa mga relatibong lokasyon? Balik-aralan natin, ang vicinal o vicinal ay tumutukoy sa lokasyon ng isang lugar batay sa mga karatig bansa o lupain na kapaligid dito. Halimbawa, sa Pilipinas, makikita sa hilaga ng Pilipinas ang Taiwan, China at Japan. Sa kanluran, Vietnam, Laos, Cambodia at Thailand. Sa timog ay ang Indonesia, Malaysia at Brunei. Samantalang sa silangan ay ang Micronesia, Palau at Mariana sa Karagatang Pasipiko. Alala mo rin ba ang lokasyong insular na tumutukoy sa kinalalagyan ng isang lugar batay sa mga nakapaligid na anyong tubig dito? Halimbawa ang Pilipinas. Sa hilaga nito ay makikita ang Bashi Channel at Luzon Strait. Sa silangan ay ang Philippine Sea at Karagatang Pasipiko, Pacific Ocean. Sa timog ang Celebes Sea at Sulu Sea. At sa kanluran ay ang West Philippine Sea at South China Sea.
Narito ang tatlong mahahalagang punto kung bakit itinuturing na napaka-estratehiko o strategic ang lokasyon ng Pilipinas sa Timog Silangang Asya batay sa lokasyong bisinal at insular nito. Una-una ay ang sentro ng kalakalan. Sa insular, ipinapakita ang mga barkong pangkalakal na dumadaan sa nakapaligid na katubigan bilang pangunahing ruta ng komersyo sa Asya. Ito ang Pilipinas. Ang lokasyong bisinal naman ay ang depensa at seguridad. Gumagamit ng simbolo ng kalasag o radar upang ipakita ang mahalagang posisyon ng bansa sa pagitan ng mga karatig lupain sa rehiyon. Tatlong punto ang tungkol sa tulay ng ASEAN. Parehong bisinal at insular. Naglalarawan ng pagkakaisa at mabilis na ugnayan ng Pilipinas sa mga kalapit na bansa sa Timog Silangang Asya. Ngayon ay gagawin natin ito. Itugma ang Hanay A sa tamang direksyon o paglalarawan sa Hanay B, isulat ang titik ng tamang sagot. Sa Hanay A ay makikita ninyo ang mga lugar at konsepto, samantalang sa Hanay B ay ang lokasyon at uri. Basahing mabuti. Lapakan natin ang ating mga sarili sa araw na ito. Ngayon naman ay magsasaliksik kayo kung ilang isla ang gumubuo sa Pilipinas ngayon. Welcome sa ating ika-4 na learning session. Ngayong araw narito ang mga layunin na ating tatalakayin. Alam niyo ba na mayroon din akong mga inirekomendang produkto para sa mga guro at mga mag-aaral at tulad ninyo? Hanapin niyo ako sa TikTok. Naaalala niyo pa ba na tinalakay natin ito? Gaano karami ang isla sa Pilipinas? 7,107 ito ay ang dating bilang ng mga isla ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero sa katunayan, ito ay umabot na sa 7,641. Ito ang bagong bilang ng mga isla ayon sa National Mapping Resource and Information Authority or NMRIA noong 2016. Ang pagiging isang archipelago o kapuluan ng Pilipinas ay may malaking epekto sa pang-araw-araw na pamumuhay at hanapbuhay ng mga mamamayan. Narito ang tatlong mahahalagang epekto nito sa kabuhayan ng mga Pilipino. Saganang pangistaan at yamang dagat. Dahil napaliligiran ng tubig at may malawak na baybayin, ang pangingisda, agawa ng asin at pagbuo ng mga pearl farm, ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng pagkain at kita ng milyon-milyong pamilyang Pilipino. Sentro ng turismo at serbisyo. Ang pagkakaroon ng libu-libong magagandang isla, sikat na baybayin tulad ng Boracay at El Nido, at mga natatanging marine ecosystem ay nagbibigay ng trabaho sa mga lokal sa pamamagitan ng hotel, resort, tour guiding at transportasyon. Malaking industriya ng transportasyong pandagat, ang pagiging hiwa-hiwalay ng mga isla ay nagunsod sa pagundad ng industriya ng paggawa ng mga barko or shipbuilding at pagbiyahe ng mga produkto sa pamamagitan ng mga barko at lansa, inter-island shipping na nagdurugtong sa ekonomiya ng iba't ibang rehiyon. Tingnan natin kung may natutunan tayo. Isulat ang titik ng pinakawastong sagot. Number 1. Ano ang tawag sa isang katangiang geographical na binubuo ng isang pangkat ng mga pulo? Ang tamang sagot ay archipelago. Number 2. Humigit kumulang ilang pulo ang gumubuo sa bansang Pilipinas. Ang tamang sagot ay 7,641. Number 3. Sa anong rehiyon sa Asya matatagpuan ang Pilipinas? Ang tamang sagot ay Timog Silangang Asya. Number 4. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa tatlong malalaking pangkat ng pulo sa Pilipinas? Ang tamang sagot ay Borneo. Number 5. Dahil sa pagiging kapuluan ng Pilipinas, ano ang pangunahing katangian ng baybayin nito? Ang tamang sagot ay mahaba at paliko-liko.
Sa wakas ay natapos din natin ang ating aralin sa linggong ito. Para sa susunod na linggo, gawin ang sumusunod. Itala ang nararanasang panahon sa inyong komunidad sa loob ng isang linggo. Welcome sa ating ikalimang learning session. Sa araw na ito ay magkakaroon tayo ng lingguhang pagsusulit. Sana kayo ay nag-aral. Sa bahaging ito, gusto kong magpasalamat at magbigay ng credit sa lahat ng mga references, websites at apps na nakatulong para maging maganda ang ating presentasyon. Yan lang po muna para sa linggong ito. Sana ay marami kayong natutunan sa ating mga aralin. Muli ako si Sir Joel na nagsasabing, Discover, Learn, Have Fun dito lang sa V-Class TV. Hanggang sa susunod.